sa lahat po ng panahon, hindi lamang noon, hindi lamang bukas o makalawa, ngunit sa lahat ng panahon ang sinabi. Kanyang pinagtibay na si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay ang nangunguna sa kanilang lahat. Subhanallah, Allahu Akbar. At kanya ring sinabi rin ni Michael Hart, ito ang pinagsamang secular at relihiyosong impluensya o lakas na walang kapantay at aking nadarama na dapat kilalanin si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, na pinakamaimpluensya sa kasaysayan ng tao. Yun po ay sinabi ni Michael Hart. At pinagpatuloy niya, ang aking pagpili kay Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay upang manguna sa talaan ng mga dakilang tao ay maaring ikagulat, maaring ikagulat ng maraming mambabasa at maaari ding maging isang katanungan sa iba, ngunit siya lamang ang tanging tao sa kasaysayan ng sa kasaysayan ang naging matagumpay sa larangan ng relihiyon at maging sa secular na antas ng buhay. Yan po ang sinabi niya sa kanyang aklat, published New York, Michael Hart, 1978, pahina 33 po yan. At dinagdagan yan, sinabi niya, kung ang kadahilanan or kadakilaan ng layunin ang simpleng pamamaraan at ang kagilagilas na mga bunga ang siyang tatlong batayan ng katalinuhan ng tao, sa makabagong kasaysayan kay Muhammad, ang mga kilalang tao ay gumawa ng mga sandata, halimbawa mga batas, at mga kilalang tao ay at mga nagtatayugang mga kaharian lamang. Sila ay nakapagtatag ng hindi higit sa material na kapangyarihan na kadalas ay gumuguho sa harap ng kanilang mga paningin. Ang taong ito ay hindi lamang nakapagpagalaw ng mga sandatang kawal ng mga batas, mga kaharian ng mga iba't ibang lipon ng tao at angkan, ngunit milyong-milyong tao na naninirahan sa ikatlong bahagi ng mundo ay higit pa roon. Pinagalaw niya ang mga dambanang dalanginan, dambanang dalanginan, ang mga Diyos, ang mga relihiyon, ang mga paniniwala, pananalig at maging ang mga kaluluwa. Ang kanyang tiyaga at pagtitiis sa tagumpay ng kanyang layunin, na ganap na nakalaan sa iisang simula ay na hindi sa hangaring makapagtayo ng kaharian, ang kanyang walang katapusang pagdarasal, ang kanyang marubdob at mahimalang pakikipag-ugnayan sa Allah, ang kanyang kamatayan at kanyang tagumpay, pagkaraan ng kanyang kamatayan, lahat ng ito ay sumasaksi hindi ng pagkukunwari bagkus ng matatag na pananalig na siyang nagbigay sa kanya ng lakas ng kapangyarihan upang manumbalik ang isang prinsipyo. Ang prinsipyong ito ay may dalawang kahulugan. Unang-una, ang kaisahan ng Diyos at ang di nalilikhang Diyos na konsepto. Ang una ay nagpapahiwatig kung ano ang Diyos, at ang huli ay nagpapahiwatig ng kung ano ang hindi Diyos. Ang isa ay nagtatakwil sa mga huwad na Diyos sa pamamagitan ng espada, at ang isa naman ay nagsisimula sa isang kaisipan sa pamamagitan ng salita. Isang dakilang pilosopo, mahusay at manunumpati, mambabatas, mandirigma, mananakop ng ibang kaisipan, isang tagapagpanatili ng makatuwirang prinsipyo sa isang uri ng pananampalataya na walang kinikilalang imahen o larawan, tagapagtatag ng 20 makamundong naglalakihang kaharian, 20
makamundong naglalakihang kaharian at ng spiritual na kaharian, iyan ay si Muhammad, at hinggil sa lahat ng pamantayan na kung saan sinusukat ang kadakilaan ng tao, ito ang aming maitatanong: meron pa ba kayang isang tao na higit na dakila kaysa kay Muhammad? So yan po ang mga salita na binitiwan at sinulat at inukit ni Michael Hart sa kanyang aklat, ang 100 the most influential men on earth, the 100 greatest men on earth. So ito po ay ang tunay na hatol ng isang scientist na kung saan nilathala niya at pinili niya ang Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Kaya naman masasabi natin dahil sa pamamaraan na kung saan sinusunod ng mga namumuno o kung paano ang, let's say, ang moralidad na bilang pinuno sa halimbawa sa bansa or sa buong rehiyon or sa munisipalidad, sa probinsya o naman lugar na yan. So may batayan po yung mga leader ng mga pamamaraan sa Islam. At nakikita natin ang tungkol leadership ang pinag-uusapan. Dalawa po ang perspective ng Islamic perspective. Merong dalawang primary roles ang mga pinuno.